Isang pamilyar na boses. Malalim, may bigat, at puno ng otoridad. Iyon ang unang napansin ni Jericho Santiago. Ang boses na iyon ay parang isang malamig na kamay na biglang humaplos sa kanyang batok, nagpatindig sa lahat ng balahibo niya sa katawan. Nakayuko siya, nakatitig sa screen ng kanyang cellphone na wala namang ilaw, nagkukunwaring may importanteng binabasa. Ayaw niyang mag-angat ng tingin. Hindi niya kaya. Sa entablado ng malaking conference hall, ipinakikilala na ang bagong may-ari ng kanilang kumpanya. Ang Davila Group of Companies. At ang taong nagsasalita ngayon, ang bagong mamumuno sa kanilang lahat, ay ang bagong CEO. Isang karangalan na pamunuan ang bagong kabanatang ito, pagpapatuloy ng boses. At sisiguraduhin kong sa ilalim ng aking pamumuno, makakamit natin ang mga bagong tagumpay. Nagpalakpakan ang lahat. Pilit, mekanikal, tulad ng mga robot na sumusunod lang sa utos. Ngunit si Echo ay hindi makagalaw. Ang bawat salita ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang mga tainga, nagbabalik ng mga alaalang 6 na taon na niyang pilit na ibinabaon sa limot. Mga ginoo at ginang, sabi ng Human Resources Director na nasa tabi ng entablado, isang malakas na palakpakan para sa ating bagong President at CEO. L. Kevin Davila. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, gumuho ang mundo ni Echo. Para siyang binuhusan ng nagyelong tubig. Automatikong nag-angat ang kanyang ulo, at ang kanyang mga mata ay napako sa lalaking nakatayo sa entablado. Nakasuot ito ng mamahaling itim na suit na sadyang isinukat para sa matikas nitong pangangatawan. Ang buhok nito ay maayos na nakasandal, at ang mukha nitong minsan niyang kinahumalingan ay mas naging matalas, mas seryoso, at mas malamig. Si Gavin. Ang lalaking 6 na taon niyang tinakbuhan. Ang lalaking dahilan kung bakit gabi-gabi siyang umiiyak noon. Ang lalaking ama ng kanyang mga anak. Parang may kung anong bakal ang pumulupot sa kanyang dibdib, pinipiga ang hangin mula sa kanyang mga baga. Ang kaninang palakpakan ay parang ugong na lang sa kanyang pandinig. Ang nakikita lang niya ay si Gavin, at ang mga mata nito na nagsimulang libutin ang buong silid, tila may hinahanap. O baka naman may kinikilatis. Bumalik sa isip niya ang umagang iyon. Mama! Si Jack po, ayaw ibigay yung kotse ko, sigaw ni Caleb, ang kanyang 5 taong gulang na bunso, habang tumatakbo papalapit sa kanya, mumunguso at may namumuong luha sa mga mata. Hindi po yan totoo, Mama. Akin po to, sagot naman ni Jacob, o Jack, ang kakambal nito, na mahigpit na yakap-yakap ang isang maliit na laruang pulang kotse. Napabuntong hininga si Echo habang hinahalo ang sinangad. Ganito ang bawat umaga niya sa loob ng 5 taon. Magulo, maingay, pero puno ng pagmamahal. Ito ang buhay na pinili niya. Ang buhay na binuo niya para sa kanyang sarili at para sa 2 pinakamahalagang tao sa mundo. Okay, tama na yan, mahinahon niyang sabi, habang lumuluhod para magpantay sila ng mga anak. Caleb, marami ka pang ibang kotse. Jack, sabi ni Mama, sharing is caring, di ba? Tinignan ni Jack ang pulang kotse, pagkatapos ay ang umiiyak nitong kapatid. Dahan-dahan, iniabot niya ito kay Caleb. Sorry, Caleb. Okay lang, Jack. Laro tayo mamaya, sagot ni Caleb, at sa isang iglap, ang kaninang nag-aaway na magkapatid ay magkayakap na. Napangiti si Echo. Ang dalawang ito ang kanyang mundo. Ang kanyang lakas. Ang dahilan kung bakit siya bumabangon araw-araw. Ang dahilan kung bakit kailangan niyang maging matatag. Ang dahilan kung bakit hindi niya pwedeng hayaang bumalik ang nakaraan. Pero heto ngayon ang nakaraan. Nakatayo sa kanyang harapan, makapangyarihan at nagbabanta, walang kamalay-malay sa pinsalang kaya nitong idulot sa munting mundong binuo niya. Bumalik siya sa kasalukuyan. Nagpatuloy sa pagsasalita si Gavin, binabanggit ang mga plano nito para sa kumpanya. Ngunit wala nang pumapasok sa isip ni Echo. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Nagsimulang manlamig ang kanyang mga kamay. Kailangan niyang umalis dito. Kailangan niyang magtago. Dahan-dahan siyang yumuko, umaasang hindi siya mapapansin sa gitna ng daan-daang empleyado. Ngunit naramdaman niya ito. Isang titig. Matalim at direkta. Naglakas loob siyang sumulyap at nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Gavin. Isang bahagyang panlalaki ng mga ito, isang halos hindi mapansing pagawang ng labi. Kilala pa siya nito. Pagkatapos ng 6 na taon, sa unang tingin, kilala pa rin siya nito.
Mabilis na umiwas ng tingin si Echo. Ang puso niya ay gustong kumawala sa kanyang dibdib. Tapos na. Ito na ang katapusan ng kanyang tahimik na buhay. Anong gagawin niya? Paano niya poprotektahan ang kanyang mga anak? Natapos ang talumpati ni Gavin. Isang huling bugso ng palakpakan. Tumayo ang lahat. Ito na ang pagkakataon ni Echo para tumakas. Para makalabas at makahinga. Ngunit bago pa man siya makahakbang, muling nagsalita si Gavin sa mikropono, at ang boses nito ay umalingaw-ngaw sa buong silid, pinatitigil ang lahat sa kanilang kinatatayuan. At bago ko kayo pakawalan, sabi ni Gavin, ang mga mata nito ay hindi na inaalis sa pwesto kung nasaan si Echo. Nais kong magkaroon ng isang pribadong pulong kasama ang Marketing Department Head, si Ginoong Jericho Santiago. Narinig ni Echo ang sarili niyang pangalan, at pakiramdam niya ay hinatulan siya ng kamatayan. Humarap si Gavin sa direksyon niya, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Sa opisina ko. Ngayon din eh. Nakatayo si Gavin sa likod ng malaking bintanang salamin ng kanyang bagong opisina, tanaw ang abalang tanawin ng Makati mula sa ika-30 palapag. Ang mga sasakyan sa ibaba ay parang mga langgam na gumagapang, bawat isa ay may sariling destinasyon. Ngunit ang isip niya ay wala sa tanawin. Nasa lalaking papasok sa pinto anumang sandali. Jericho Santiago. Echo. 6 na taon. 6 na mahahabang taon ng mga tanong na walang sagot. 6 na taon ng paggising sa umaga na umaasang panaginip lang ang lahat, na paglingon niya ay naroon pa rin ito sa tabi niya, mahimbing na natutulog. Ngunit sa bawat umaga, ang tanging sumasalubong sa kanya ay ang lamig ng kabilang bahagi ng kama at ang nakakabinging katahimikan. Iniwan siya nito. Walang paalam. Walang paliwanag. Tanging isang singsing na nakapatong sa ibabaw ng unan nito, isang kumikinang na paalala ng mga pangakong napako. Ang sakit ay naging galit. Ang galit ay naging isang malamig na determinasyon. Hinanap niya ito. Ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon at pera, ngunit para itong bulang naglaho. At ngayon, pagkatapos ng 6 na taon, heto ito. Nagtatrabaho sa isang kumpanyang hindi niya sinasadyang bilhin. Tadhana. O isang malupit na biro. Bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang sekretarya. Sir, nandito na po si Emwe Santiago. Tumango si Gavin, hindi lumilingon. Papasukin mo siya. Narinig niya ang pagbukas at pagsara muli ng pinto. Ilang segundo ng katahimikan. Pagkatapos ay isang mahinang boses. Sir. Dahan-dahan siyang humarap. At naroon si Echo, nakatayo malapit sa pinto, tila isang usa na natrap sa mga ilaw ng paparating na sasakyan. Payat ito, mas payat kaysa sa huli niyang pagkikita. Ang mga mata nito ay may bakas ng pagod, ngunit ang mga iyon pa rin ang mga matang minahal niya, malalalim at nangungusap. Ngunit ngayon, ang mga ito ay puno ng takot. Maupo ka, Ina Santiago, sabi ni Gavin, ang boses niya ay patag at walang emosyon. Itinuro niya ang upuan sa harap ng kanyang mesa. Ang mesa na nagsisilbing harang sa pagitan nila. Nag-aalangang umupo si Echo. Ibinaba nito ang tingin sa mga kamay nitong magkasalikop sa ibabaw ng kanyang mga hita. Hindi ito makatingin sa kanya ng diretsyo. Umupo si Gavin sa kanyang silya, ang mamahaling leader ay lumikha ng isang mahinang tunog. Pinagmasdan niya si Echo. Ang bawat kilos nito, ang bawat paghinga. Ang galit na inipon niya sa loob ng 6 na taon ay kumukulo sa loob niya, gustong sumabog. Ngunit pinigilan niya ito. Hindi na yon. Siya ang may kontrol. Kumusta ang trabaho mo dito, Leon Santiago? Tanong niya, ang tono ay purong propesyonal. Okay lang po, sir, mahinang sagot ni Echo. Okay lang, binalik ni Gavin ang tanong, may bahid ng sarkasmo. Ang alam ko, isa ka sa mga top performers ng kumpanyang ito. Mahusay ka raw sa pagbuo ng mga estratehiya. Kaya nakapagtataka na ang sagot mo lang ay okay lang. Hindi umimik si Echo. O baka naman may mga bagay ka lang na basta-basta na lang tinatalikuran kapag nagsasawa ka na. Sa wakas ay nag-angat ng tingin si Echo. Nakita ni Gavin ang sakit sa mga mata nito. Isang kislap ng galit. Magaling. Gusto niyang makita yon. Gusto niyang malaman na may nararamdaman pa rin ito. Sir, kung wala na po kayong ibang sasabihin tungkol sa trabaho, aalis na po ako, sabi ni Echo, tumayo. Hindi pa ako tapos, mariing sabi ni Gavin.
Sa tono pa lang niya, napilitan si Echo na muling maupo. Inilabas ni Echo ang isang nakatuping papel mula sa kanyang bulsa at maingat itong inilapag sa mesa. Isang resignation letter. Tiningnan ito ni Gavin pagkatapos ay tiningnan niya si Echo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hinawakan niya ang papel, dahan-dahan, at pinunit ito sa 2. Tapos sa 4. Tapos sa 8 hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Ibinagsak niya ang mga konfeti ng papel sa basurahan sa tabi ng kanyang mesa. Hindi ka alis, deklara niya. Wala kayong karapatan. Simula ni Echo, nanginginig ang boses. May karapatan ako, putol ni Gavin. Nakasaad sa kontrata mo sa kumpanyang ito, na pag-aari ko na ngayon, na kailangan mong magbigay ng 60-day notice. At sa loob ng 60 days na yon, may karapatan ang kumpanya na huwag tanggapin ang pagbibitiw mo kung mayroon kang mga kritikal na proyekto. Napatulala si Echo. At bilang iyong bagong CA, pagpapatuloy ni Gavin habang kinukuha ang isang folder sa kanyang mesa at itinutulak ito papalapit kay Echo. Mayroon akong isang napakakritikal na proyekto para sa iyo. Binuksan ni Echo ang folder. Ang mukha niya ay namutla. Isang proyekto para sa isang bagong product launch. Ang timeline ay halos imposible. Ang mga target ay sobrang taas. Ito ay isang recipe para sa kabiguan. Kailangan kong makita ang buong plano sa loob ng 2 linggo, sabi ni Gavin. Ibig sabihin, maraming gabi kang hindi makakauwi ng maaga, in Santiago. Umaasa akong wala kang importanteng pinagkakaabalahan sa labas ng trabaho. Ang bawat salita ay may dalang kahulugan. Isang pagsubok. Isang parusa. Hindi ko kaya yan, halos pabulong na sabi ni Echo. Kaya mo, matigas na sabi ni Gavin. Sabi mo nga, mahusay ka. Patunayan mo. O harapin mo ang mga legal na kaso para sa paglabag sa kontrata. Ikaw ang pumili. Tumayo si Echo. Ang mga kamao niya ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang desperadong determinasyon. Tinalikuran niya si Gavin at naglakad papalabas ng opisina ng walang imik. Nang magsara ang pinto, ang postura ni Gavin ay gumuho. Napasandal siya sa kanyang silya at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang imahe ni Echo, ang takot, ang sakit, ang paglaban ay nakaukit sa kanyang isipan. Hindi ito ang inaasahan niya. Akala niya, kapag nakita niya ulit si Echo, ang tanging mararamdaman niya ay galit. Ngunit sa ilalim ng galit na yon, may isang bagay pa. Isang pamilyar na kirot. Isang pangungulila na hindi kailanman nawala. Hindi niya ito papakawalan. Hindi sa pagkakataong ito. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kahit anong mangyari. Dinampot niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ng kanyang pribadong investigador. It's me, sabi niya nang sagutin ang tawag. Natagpuan ko na siya. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Gusto kong malaman ang lahat, utos ni Gavin, ang boses niya ay naging kasing lamig ng bakal. Imbestigahan mo ang lahat ng ginawa niya sa nakalipas na 6 na taon. Bawat detalye. Bawat tao na nakasama niya. Lahat. Ang sumunod na mga araw ay naging isang malabong panaginip para kay Echo. O mas tamang sabihin, isang bangungot na ayaw matapos. Ang proyektong ibinigay ni Gavin ay isang halimaw. Kinain nito ang kanyang mga umaga, tanghali at gabi. Ang dating alas 5 ng hapon na pag-uwi ay naging alas 9, minsan ay umaabot pa ng hating gabi. Ang bawat email mula kay Gavin ay maikli at malamig. Ang bawat meeting kasama ito ay isang pagsubok sa kanyang pagtitimpi. Naroon si Gavin, nakaupo sa kabilang dulo ng lamesa. Ang mga mata nito ay laging nakamasid, sinusuri ang bawat salita at kilos niya. Hindi ito nagtataas ng boses, ngunit ang presensya nito ay sapat na para manikip ang kanyang dibdib. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang epekto nito sa kanyang mga anak. Mama, bakit po gabi ka na lagi umuwi? Tanong ni Caleb isang gabi sa pamamagitan ng video call. Nakahiga na ito sa kama, yakap ang paborito nitong unan. Hindi mo na po kami nakikis bago matulog. Napalunok si Echo. Nasa opisina pa siya, napapaligiran ng mga papel at ng amoy ng kape. Ang puso niya ay parang pinipiga. Sorry, baby. Marami lang trabaho si Mama. Promise, babawi si Mama, okay? Bukas po, uwi ka na maaga, tanong naman ni Jack, na sumilip sa tabi ni Caleb.
I'll lie and they best, anak, sagot ni Echo, pilit nang umingiti kahit nararamdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. I love you both so much. We love you, Mama, sabay nilang sabi bago ibaba ang tawag. Napasandal si Echo sa kanyang upuan at napapikit. Pagod na siya. Pagod na pagod. Hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa isip at puso. Ang pagbabalik ni Gavin ay parang isang bagyo na unti-unting winawasak ang pader na itinayo niya sa loob ng 6 na taon. Bawat araw, nararamdaman niya ang pagbitak nito. Isang hapon, habang nagmamadali siyang tapusin ang isang report, narinig niya ang isang bulungan sa labas ng kanyang cubicle. Grabe, ang eleganteng-elegante talaga ni Donna Elara. Siyempre, ina yan ni Sir Gavin eh. Parang reyna. Napatigil si Echo. Donna Elara. Ang pangalan pa lang ay nagdulot na ng kilabot sa kanyang sistema. Si Elara de Villa. Ang ina ni Gavin. Ang babaeng. Bigla siyang nakaramdam ng pangangailangang makita ito. Para makasiguro. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip mula sa kanyang pwesto. At doon, sa may pasilyo malapit sa opisina ni Gavin, nakita niya ito. Walang pinagbago si Donna Elara. Nakasuot ito ng isang mamahaling puting bestida, ang buhok ay perpektong nakaayos, at ang tindig ay puno ng otoridad na hindi matatawaran. May kausap itong isang staff, ngunit ang mga mata nito ay tila sinusuri ang buong paligid, tinitiyak na ang lahat ay naayon sa kanyang inaasahan. Napatago si Echo pabalik sa kanyang cubicle, ang puso niya'y kumakabog ng mabilis. Ang huling pagkikita nila ang mga salitang binitawan nito bumalik lahat. Ito ang pinakamabuti para sa anak ko, Jericho. Kung tunay mo siyang mahal, aalis ka. Hahayaan mo siyang magkaroon ng buhay na nararapat sa kanya. Isa kang pagkakamali. Isang sagabal sa kanyang kinabukasan. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong hindi kanya hahanapin. Makakalimutan ka rin niya. Napahawak si Echo sa kanyang dibdib. Bakit ngayon? Bakit kailangang magsabay-sabay ang lahat? Maya-maya pa, lumabas si Gavin mula sa kanyang opisina para salubungin ang ina. Narinig ni Echo ang boses nito, mas malambing kaysa sa naririnig niya sa trabaho. Ma, what are you doing here? I came to see your new kingdom, anak. And to bring you lunch. Kasama ko si Isabel, she's waiting downstairs, sagot ni Donna Elara. Isabel Gonzalez. Ang pangalan ay pamilyar. Anak ng isa sa mga kasosyo sa negosyo ng mga de Villa. Ang babaeng matagal nang ipinipilit ni Donna Elara para kay Gavin. Naglakas loob muli si Echo na sumilip. Papalayo na ang mag-ina, naglalakad patungo sa elevator. Ngunit bago sila tuluyang makaliko, tila may naramdaman si Donna Elara. Bigla itong lumingon, at ang mga mata nito ay direktang tumama sa direksyon kung nasaan si Echo. Nagtagpo ang kanilang mga paningin sa loob lamang ng 2 segundo, ngunit para kay Echo, iyon ay isang kawalang hanggan. Walang emosyon ang mukha ni Donna Elara, ngunit ang mga mata nito ay kasing talim ng yelo. May babala. May pagbabanta. Isang tahimik na mensahe na malinaw kay Echo, alam kong nandito ka. Huwag kang gagawa ng kahit anong gulo. Mabilis na umatras si Echo, napasandal sa pader ng kanyang cubicle. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Pakiramdam niya ay nasusukol siya. Si Gavin sa loob ng opisina at si Donna Elara sa labas. Dalawang puwersa na kayang-kaya siyang durugin. Habang sinusubukan niyang pakalmahin ang kanyang sarili, nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito. Isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan niya ito, at ang mga salitang nabasa niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. May mga bagay na dapat manatiling nakabaon sa limot. Huwag mong subukang hukayin. Ang hapunan ay isang formalidad na kinasusuklaman ni Gavin. Nakaupo siya sa isang mamahaling restaurant, sa pagitan ng kanyang ina, si Donna Elara, at ni Isabel Gonzalez. Ang hangin ay puno ng amoy ng pagkain na hindi niya malasahan at ng mga usapang hindi niya gustong pakinggan. Gavin, anak, you should dirla the steak. It's their specialty, sabi ni Donna Elara. Ang ngiti nito ay perpekto ngunit walang init. The wine is exquisite, too, dagdag ni Isabel. Ang mga mata nito ay kumikinang habang nakatingin sa kanya. Maganda si Isabel. Matalino. Ambisyosa. Ang perpektong babae para sa isang de Villa, ayon sa kanyang ina. Pero para kay Gavin, siya ay isang magandang estatwa na walang buhay.
I'm fine, tipid niyang sagot habang umiinom mula sa kanyang baso ng tubig. Ang isip niya ay nasa opisina. Nasa lalaking naiwan doon, nagtatrabaho dahil sa imposibleng proyektong ibinigay niya. Echo. Ang pagbabalik nito sa buhay niya ay nagdulot ng gulo sa kanyang sistema. Ang galit ay naroon pa rin, matibay at matatag. Ngunit mayroon ding kirot. Isang pamilyar na kirot na pilit niyang kinalimutan. Ang paraan ng pag-iwas nito ng tingin, ang panginginig ng mga kamay nito, ang takot sa mga mata nito, lahat ay nagpapahiwatig na mayroon itong tinatago. At determinado siyang alamin kung ano yon. Excuse me, sabi ni Gavin, tumatayo. Hindi na niya kaya. Pakiramdam niya ay masusuffocate siya. May kailangan lang akong asikasuhin. Ma, Belle, enjoy the dinner. Hindi na niya hinintay ang kanilang sagot. Mabilis siyang naglakad palabas ng restaurant, hindi pinapansin ang pagtawag ng kanyang ina. Nasa loob siya ng kanyang sasakyan, walang patutunguhan. Nagmaneho lang siya, sinusundan kung saan man siya dalhin ng mga gulong. Hanggang sa napadpad siya sa isang tahimik na lugar. Isang maliit na parke sa gitna ng isang residential area. Gabi na, ngunit may ilang ilaw pa rin na nagbibigay liwanag. Ipinark niya ang sasakyan at bumaba para magpahangin. Umupo siya sa isang bakanting bench, tinanggal ang kanyang kurbata at binuksan ang 2 buttons ng kanyang kwelyo. Napabuntong hininga siya. Bakit ang hirap? Bakit pagkatapos ng 6 na taon, ganito pa rin kalakas ang epekto ni Echo sa kanya? Habang malalim ang kanyang iniisip, isang tunog ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang mahinang uo na sinundan ng isang kalabog. Napalingon siya sa direksyon ng mga swing. Isang maliit na batang lalaki ang nahulog. Mabilis siyang napatayo at tumakbo palapit. Umiiyak na ang bata, hawak ang kanyang tuhod. Hey, little man, are you okay? Tanong ni Gavin, lumuhod sa harap nito. Umiling ang bata, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa pisngi nito. And when it hurts, hikbi nito. Tiningnan ni Gavin ang tuhod ng bata. May maliit na gasgas, bahagyang dumudugo. Don't worry, it's just a small scratch. You're a brave boy, right? Tumango ang bata, kahit patuloy pa rin sa pag-iyak. Nakasuot ito ng isang asul na shirt na may larawan ng dinosaur at maong na shorts. Ang buhok nito ay makapal at itim, at ang mga mata, kahit namamaga sa pag-iyak, ay pamilyar. Anong pangalan mo? Malumanay na tanong ni Gavin, sinusubukang pagaanin ang loob nito. Jack, sagot ng bata sa pagitan ng mga hikbi. And my name is Jacob. Jacob, inulit ni Gavin. That's a strong name. Halika, dadalhin kita sa bench at lilinisin natin yang sugat mo. Buong ingat niyang binuhat ang bata. Nagulat siya sa gaan nito. Inupo niya ito sa bench kung saan siya nakaupo kanina at kumuha ng panyo mula sa kanyang bulsa. Mayroon siyang maliit na bote ng mineral water sa kotse. Kinuha niya ito at marahang binuhusan ang panyo. This might sting a little, okay, paalala niya bago idampi ang basang panyo sa sugat. Napangiwi si Jack, ngunit hindi na ito umiyak. You're right. I'm a brave boy, sabi nito, tila kinukumbinsi ang sarili. Hindi napigilan ni Gavin na mapangiti. May kung anong kakaiba sa batang ito. Isang pakiramdam ng pagiging pamilyar na hindi niya maipaliwanag. Habang pinupunasan niya ang tuhod nito, napansin niya ang mukha nito. Ang hugis ng mga mata, ang kurba ng ilong. Gusto mo ng ice cream? Alok ni Gavin, bigla na lang. Enjoy treat. Para sa matatapang na bata. Biglang nagliwanag ang mukha ni Jack. Nawala ang bakas ng sakit at napalitan ng tuwa. Really? Wow. Yes, please. Mayroong isang maliit na convenience store sa kabilang kanto. Naglakad sila papunta doon, si Jack ay paika-ikang sumusunod sa tabi niya. Bumili si Gavin ng 2 chocolate ice cream at bumalik sila sa parke. Thank you po, mister, sabi ni Jack, abala na sa pagkain ng ice cream. You're welcome, Jacob. Just call me Gavin, sabi niya habang umuupo sila muli sa bench. Nasaan ang kasama mo? Your mama or papa? And my mama is over there, turo ni Jack sa isang direksyon, kung saan may isa pang batang lalaki na naglalaro sa slide. He's talking to Tita Carol, our neighbor. I'm with Ella twin, Caleb. Kambal. Kaya pala may isa pang kamukha nito. Pero ang salitang imama ang mas nakaagaw ng pansin ni Gavin. Ang ama ng bata ang tinutukoy nitong imama.
Your mama, huh? Sabi ni Gavin, sinusubukang itago ang kanyang pagkagulat. Yes. He's the best mama in the world, buong pagmamalaking sabi ni Jack. He cooks yummy food and reads us stories every night. But lately, he's always tired because of his new boss. Henry mama said his boss is a monster. Napalunok si Gavin. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Mama! Mama! Jack eh. Isang sigaw mula sa kabilang dulo ng playground. Isang lalaki ang mabilis na tumatakbo palapit sa kanila. Pamilyar ang boses na yon. Pamilyar ang paraan nito ng pagtakbo. Huminto ang lalaki ilang talampakan mula sa kanila, habol ang hininga. Nang mag-angat ito ng tingin, ang mukha nitong puno ng pag-aalala ay biglang napalitan ng purong pagkagulat at takot. Ang kanyang balat ay tila nawalan ng kulay. Si Echo. Nakatayo doon si Jericho Santiago, ang kanyang dating kasintahan, ang kanyang kasalukuyang empleyado, at ang imama ng batang nasa tabi niya ngayon. Napatayo si Gavin. Ang ice cream na hawak niya ay tila nawalan ng lamig. Ang mundo niya ay biglang lumiit, nakasentro lamang sa 3 tao sa parking iyon. Tiningnan niya si Echo, pagkatapos ay ang batang si Jack, tapos ay binalik niya ang tingin kay Echo. Ang parehong itim na buhok. Ang parehong hugis ng mga mata. Ang parehong bibig. Parang isang mas bata, mas inosenteng bersyon ng lalaking nasa harapan niya. Parang may kung anong malakas na puwersa ang tumama sa dibdib ni Gavin. Isang realisasyon na napakalinaw ngunit napakahirap tanggapin. Mama, masayang sabi ni Jack, hindi alintana ang tensyon sa paligid, ang mukha nito ay puno ng mansa ng tsokolate. This nice uncle helped me when fell. He looks like you, Mama, but his face is always frowning. Ang mga salita ng bata ay parang isang dagundong ng kulog sa pandinig ni Gavin. Tumingin siyang muli kay Echo, na ngayon ay namumutla na parang isang multo. Ang mga mata ni Gavin ay naningkit, pinag-aaralan ang bawat detalye ng mukha ni Echo, pagkatapos ay ang mukha ng bata. Isang pagdududa, isang tanong na napakalaki at nakakatakot, ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Walang tulog. Iyan ang naging resulta ng gabing iyon para kay Echo. Nakahiga siya sa kanyang kama, sa pagitan ng mahimbing na natutulog niyang mga anak, ngunit ang kanyang isip ay gising na gising. Ang mga salita ni Jack ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang ulo, isang nakakabinging sirena ng babala, he looks like you, Mamay. Hindi tanga si Gavin. Nakita niya ito. Nakita niya ang pagkakahawig. Ang paraan ng paniningkit ng mga mata ni Gavin habang pinagmamasdan ang mukha ni Jack at ang mukha niya, iyon ang imaheng hindi niya maalis sa kanyang isipan. Ang pagdududa ay naitanim na. At alam ni Echo na hindi titigil si Gavin hanggat hindi nito nahuhukay ang katotohanan. Kinabukasan sa opisina, para siyang isang kaluluwang ligaw. Hindi siya makapag-focus sa trabaho. Bawat pagdaan ng isang anino sa labas ng kanyang cubicle, napipilitan siyang sumilip, kalahating umaasa at kalahating natatakot na si Gavin yon. Ang bawat tunog ng telepono ay nagpapakaba sa kanya. Para siyang isang kriminal na naghihintay na mahuli. Tanghali, habang pilit niyang isinuksok ang isang tinapay sa kanyang bibig sa office pantry, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message. Mula sa numerong hindi niya kilala, ang parehong numero na nag-text sa kanya noong isang araw. Nasa lobby ako ng The Peninsula, Manila. Magkita tayo. Huwag kang magkakamaling hindi dumating. Walang pangalan, ngunit hindi na kailangan. Kilala niya ang tono ng pag-uutos na yon. Si Donna Elara. Nanlamig ang kanyang mga kamay at nawalan siya ng gana sa pagkain. Nagpaalam siya para sa isang mahabang lunch break, ang puso niya ay dumadagundong sa bawat hakbang niya palabas ng gusali. Ang The Peninsula Manila ay isa sa mga pinakamamahaling hotel sa bansa. Isang lugar kung saan siya ay ganap na hindi kabilang. Nakita niya agad ito. Nakaupo si Donna Elara sa isang sulok ng lobby lounge, perpekto at elegante tulad ng dati, humihigop ng tsaa na parabang pag-aari niya ang buong mundo. Maupo ka, Jericho, sabi nito nang hindi man lang nag-aangat ng tingin. Ang paggamit nito sa kanyang buong pangalan ay isang senyales. Hindi ito isang magandang pag-uusap. Umupo si Echo, ang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng lamesa. Nakarating sa akin ang balita, simula ni Donna Elara, sa wakas ay ibinaba ang kanyang tasa. Nagkita raw kayo ng anak ko sa isang parke. At may kasama kang mga bata. Napalunok si Echo.
Nagkataon lang po iyon. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Sa mundong ito, Jericho, walang nagkataon lang. Ang lahat ay resulta ng mga desisyon. At ang desisyon mong manatili dito matapos malaman na si Gavin ang bagong CEO ay isang malaking pagkakamali. Inilapag ni Doña Elara ang isang kulay Manila na sobre sa lamesa at itinulak ito papalapit sa kanya. Buksan mo. Nag-aalangan, binuksan ni Echo ang sobre. Ang mga kamay niya ay nagsimulang manginig ng husto nang makita niya ang laman. Mga litrato. Mga litrato ni na Jack at Caleb na naglalaro sa parke, tumatawa sa playground ng kanilang subdivision, kumakain ng ice cream. Mga litratong kuha ng hindi niya alam. May nanonood sa kanila. May nagmamasid sa kanyang mga anak. Ang gaganda nilang bata, sabi ni Doña Elara, ang boses nito ay puno ng kasinungalingan. Sayang kung masisira ang kanilang tahimik na buhay. Sayang kung bigla na lang silang mawawala sa iyo dahil sa isang unfit na magulang. Napatingin si Echo kay Doña Elara, ang mga mata niya ay nanlalaki sa takot at galit. Anong gusto ninyo? Simple lang, sagot ng matanda, diretso sa kanyang mga mata. Layuan mo ang anak ko. Huwag mo nang hintayin na malaman niya ang katotohanan. Dahil sa oras na malaman niya, sisiguraduhin kong gagamitin ko ang lahat ng pera at impluensya ko para patunayan na inabandona mo siya, na hindi ka karapat-dapat na magulang. At kukunin ko ang mga bata. Naiintindihan mo ba ako? Bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Echo. Pakiramdam niya ay wala siyang hangin. Wala siyang kalaban-laban. Umalis ka. Maglaho ka na parang bula, tulad ng ginawa mo dati pagtatapos ni Doña Elara. Iyon lang ang paraan para maprotektahan mo sila. Bumalik si Echo sa opisina na parang isang bangkay na naglalakad. Ang mga banta ni Doña Elara ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Wala siyang pagpipilian. Tama ito. Ang tanging paraan para iligtas ang kanyang mga anak ay ang tumakbo. Muli. Pagdating niya sa kanyang desk, nakita niya si Isabel Gonzales na nakatayo doon, may kausap na isang kasamahan. Nang makita siya nito, umiti ito ng matamis, ngunit hindi umabot sa mga mata. Oh, hi, Echo, bati ni Isabel. I was just saying how challenging this new project must be. Grabe ang tiwala sa'yo ni Gavin para ibigay yan. He only works with the best, you know. Only those who can truly keep up with him will last. Ang mga salita ay tila propesyonal, ngunit ang kahulugan ay malinaw, hindi ka kabilang dito. Ako ang nararapat. Inisyan lang ni Echo si Isabel, isang pilit na ngiti at umupo sa kanyang upuan. Iyon na ang huling patak. Ang mundo niya ay gumuho. Ang mga pader na itinayo niya ay tuluyan ng bumagsak. Binuksan niya ang kanyang computer. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nagtatype. Dear Emerdi-Villa, please accept this letter as formal notification that I am resigning from my position as Marketing Department Head, effective immediately. Hindi niya kailangan ng 60-day notice. Hindi niya kailangan ng pera. Ang kailangan niya ay ang kaligtasan ng kanyang mga anak. Nang matapos, pinrint niya ang liham. Hinintay niyang mag-alas 6 ng gabi. Nang masiguro niyang wala na si Gavin sa opisina nito, dahan-dahan siyang naglakad papunta doon. Pinihit niya ang doorknob. Bukas. Maingat niyang inilapag ang sulat sa gitna ng malawak at malinis na mesa ni Gavin. Isang puting bandila ng pagsuko. Nakahinga siya ng maluwag. Sa wakas, isang desisyon. Isang masakit na desisyon, pero isang desisyon. Tumalikod siya, handa nang lisanin ang impyernong iyon para bumalik sa kanyang munting paraiso. Ngunit bago pa man niya marating ang pinto, isang boses ang pumigil sa kanya. Isang boses na malamig at puno ng otoridad, nagmumula sa dilim ng pasukan. Saan ka pupunta, Echo? Napatigil si Gavin sa may pintuan, ang kamay ay nasa switch pa rin ng ilaw. Hindi niya ito binuksan. Hinayaan niyang manatili sila sa dilim, na bahagya lamang nailawan ng mga gusali mula sa labas. Nakita niya ang figura ni Echo na nanigas malapit sa kanyang mesa, ang likod nito ay nakaharap sa kanya. At sa ibabaw ng mesa, nakita niya ang puting papel. Ang isa pang pagtatangka sa pagtakas. Saan ka pupunta, Echo? Inulit niya, ang boses ay mas mababa at mas mapanganib. Dahan-dahang lumingon si Echo. Sa dilim, hindi gaanong makita ni Gavin ang ekspresyon nito, ngunit nararamdaman niya ang tensyon, ang desperasyon. Nag-resign na ako, matigas na sabi ni Echo.
Naglakad si Gavin papalapit, ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Kinuha niya ang sulat at hindi na binasa. Alam na niya ang laman. At sinabi ko na sa'yo, hindi ka alis. Wala ka nang magagawa, Gavin, sabi ni Echo, ang boses ay nagsimulang manginig. Aalis ako. Ayoko na dito. Dahil ba sakin? Tanong ni Gavin, huminto siya sa harap mismo ni Echo, napakalapit na kaya niyang amuyin ang pamilyar na pabango nito. O dahil may tinatakbuhan ka? Wala akong tinatakbuhan, mabilis na sagot ni Echo, masyadong mabilis. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Gavin. Talaga? 6 na taon kang nagtago, Echo. At ngayong natagpuan kita, ang una mo na namang gagawin ay tumakbo. Sabihin mo sakin, ano ang kinatatakutan mo? Wala kang pakialam, sigaw ni Echo, ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng gumuho. Ang buhay ko ay wala na sayo. Matagal na. Nagkakamali ka, giit ni Gavin, ang boses niya ay puno ng sakit at galit na naipon sa loob ng maraming taon. May pakialam ako. Dahil iniwan mo ako ng walang kahit anong salita. Isang araw, mahal mo ako, kinabukasan, wala ka na. Alam mo ba kung anong pakiramdam noon, Echo? Alam mo ba kung ilang gabi akong hindi natulog kakaisip kung ano ang nagawa kong mali? Huwag mong isumbat sa akin yan, ganti ni Echo, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Ako? Anong ginawa ko? Tanong ni Gavin, hinawakan niya ang mga braso ni Echo. Sabihin mo sa akin. Tumingin ka sa mga mata ko at sabihin mo kung anong kasalanan ko. Nagsimulang umiyak si Echo. Bitawan mo ako. Gavin, parang awa mo na eh. Sa gitna ng kanilang mainit na pagtatalo, isang malakas na tunog ang pumutol sa lahat. Ang ringtone ng cellphone ni Echo. Sinubukan itong baliwalain ni Echo, ngunit patuloy ito sa pagtunog, desperado at mapilit. Nakita ni Gavin ang pagbabago sa mukha ni Echo. Ang galit at sakit ay napalitan ng purong takot. Sagutin mo, utos ni Gavin, binitawan ang isang braso nito para makuha niya ang cellphone. Nanginginig na kinuha ni Echo ang cellphone mula sa kanyang bulsa. Tiningnan niya ang screen. Tita Carol, basa niya sa pangalan ng tumatawag. Ang kapitbahay na pinag-iwanan niya ng mga bata. Hello, tita, sagot niya, ang boses ay garalgal. Nanatiling tahimik si Gavin, pinagmamasdan ang bawat reaksyon sa mukha ni Echo. Nakita niya kung paano nanlaki ang mga mata nito, kung paano nawala ang natitirang kulay sa mukha nito. Ano? Saang ospital, sigaw ni Echo, ang boses ay puno ng panik. Okay. Papunta na ako. Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya kay Gavin, ang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Ang lahat ng pagmamatigas ay nawala. Kailangan kong umalis. Si Caleb sinusugod sa ospital. Mataas ang lagnat. Ang panloob na pader ni Gavin ay gumuho nang makita ang itsura ni Echo. Ito ang Echo na kilala niya, ang taong kayang magsakripisyo ng lahat para sa mga mahal niya. Ang galit niya ay biglang napalitan ng pag-aalala. Saang ospital, tanong niya, ang boses ay kalmado na at kontrolado. Sa Lucas D. Sumama ka sakin, sabi ni Gavin, hinila si Echo palabas ng opisina. Mas mabilis tayo sa kotse ko. Hindi na nakapalag si Echo. Sumunod na lang siya. Ang biyahe papuntang ospital ay mabilis at tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mabibigat nilang paghinga at ang mga hikbi ni Echo. Walang nagsasalita. Si Gavin ay nakafocus sa daan, ngunit ang isip niya ay lumilipad. Caleb. Ang kambal ni Jack. Ang batang mukhang anghel. Pagdating sa emergency room, agad nilang nakita si Tita Carol. Echo! Mabutit nandito ka na. Dinala na siya sa loob, bigla na lang kasing tumaas ang lagnat at nangisay. Salamat po, tita, sabi ni Echo bago tumakbo papasok sa mga kortina ng sumunod si Gavin sa likod niya, hindi kayang iwanan ito ng mag-isa. Nakita nila si Caleb na nakahiga sa isang kama, may nakakabit na sa kamay. Isang doktor at isang nurse ang naroon. Are you the parent? Tanong ng doktor kay Echo. Opo, ako po ang. Mama niya, sagot ni Echo, ang boses ay nanginginig habang hinahaplos ang buhok ng anak. Tumingin ang doktor sa chart. Mataas po ang lagnat niya. Magbibigay tayo ng gamot para mapababa ito. Mayroon po ba siyang allergies sa kahit anong gamot? Specifically, penicillin. Yumiling si Echo. Wala po, Dots.
Wala po siyang Mayroon, biglang sabi ni Gavin mula sa likuran. Napalingon si Echo at ang doktor sa kanya. Paano ninyo nalaman, sir? Tanong ng doktor. Naglakad si Gavin palapit, ang mga mata ay nakapako kay Echo. I'm allergic to penicillin. It's a rare genetic marker passed down in Lay family. There's a high chance he inherited it. Ang doktor ay tumingin kay Gavin, pagkatapos ay kay Caleb na natutulog, pagkatapos ay kay Echo. Nakita ng doktor ang pagkakahawig. Isang maliit na ngiti ng pagkaunawa ang sumilay sa kanyang mga labi. I see. Mana-mana lang pala. Okay, we'll use a different antibiotic just to be safe. It's good that you're here, Sir Gavin. Para kay Echo, ang mga salitang iyon ay isang hatol. Sir Gavin. Kilala ng doktor si Gavin. Tumingin siya kay Gavin, ang mga mata nito ay hindi na nagtatanong. Ang mga ito ay naninimbang. Naghihintay. Nang makaalis ang doktor, ang tanging natira sa loob ng maliit na espasyo ay silang tatlo. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa kahit anong sigaw. Dahan-dahang humarap si Gavin kay Echo, na nakatayo na parang isang estatwang yelo sa tabi ng kama ng anak. Hindi nagsalita si Gavin. Hinayaan niyang ang katahimikan at ang tanong sa kanyang mga mata ang magsalita para sa kanya. Tinitigan niya si Echo, ang mga mata niya ay naglalakbay mula sa mukha ni Echo papunta sa mukha ng natutulog na bata. Ang ebidensya ay nasa harap na niya. Ang pagtanggi ay wala ng silbi. Sino siya, Echo? Tanong ni Gavin, ang boses niya ay mahina ngunit may bigat ng isang bundok. Sino ang batang ito sa akin? Nakatayo si Echo sa tabi ng kama ni Caleb, ang mga kamay ay nakahawak ng mahigpit sa metal na rehas. Ang tanong ni Gavin ay parang isang malakas na alon na sumira sa huling pader na nagpoprotekta sa kanya. Wala na siyang matatakbuhan. Wala nang maitatago. Tapos na ang laro. Ang mga balikat niya ay gumuho sa bigat ng 6 na taong paglilihim. Dahan-dahan siyang napaupo sa silyang katabi ng kama, ang tingin ay nasa sahig. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumagsak, isa-isa, hanggang sa naging isang tuloy-tuloy na agos. Anak mo siya, pabulong niyang sabi, ang bawat salita ay parang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Anak niyo siya ni Jack. Narinig niya ang matalas na paghinga ni Gavin. Naramdaman niya ang paglapit nito. Lumuhod ito sa harap niya, pilit na inaangat ang kanyang mukha para magtama ang kanilang mga mata. Ano? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Gavin, ang boses ay nanginginig. Anak ko. Tumango si Echo, hindi na makapagsalita dahil sa pag-iyak. Nakita niya ang sunod-sunod na emosyon sa mukha ni Gavin, pagkalito, pagkabigla, at isang kislap ng hindi maipaliwanag na saya. Pagkatapos, napalitan niyon ng isang bagay na mas madilim. Galit. Bakit? Mariing tanong ni Gavin, ang mga kamay nito ay nakahawak na ngayon sa kanyang mga balikat. Bakit mo itinago sa akin, Echo? 6 na taon. 6 na taon kong hindi nakasama ang mga anak ko. Anong karapatan mo? Ang sakit sa boses ni Gavin ay mas malala pa kaysa sa galit. At iyon ang lalong nagpadurog sa puso ni Echo. Anong karapatan ko? Ganti ni Echo, ang boses ay puno ng pait. Ikaw ang nawalan ng karapatan, Gavin. Ikaw. Anong sinasabi mo? Dahil niloko mo ako, sigaw ni Echo, ang lahat ng sakit at sama ng loob na kinimkim niya ay sumabog. Dahil may iba kang babae. Dahil ipinagpalit mo ako. Iyon ang dahilan kung bakit ako umalis. Dahil sinabi sa akin ng nanay mo na kung mahal kita, kailangan kitang palayain. Kailangan kong umalis para maging masaya ka sa piling ng babaeng nararapat para sa'yo. Napatulala si Gavin. Ano? Anong babae? Anong pinagsasabi mo, Echo? Wala akong ibang babae. Kailanman? Huwag ka nang magsinungaling, hikbi ni Echo. Nakita ko ang mga litrato. Ipinakita sa akin ng nanay mo. Ang mga litrato ninyo ng babaeng iyon. Si Isabel. Sinabi niya sa akin ang lahat. Na kung hindi ako alis, itatakwil ka niya, mawawala sa iyo ang lahat. Binitawan ni Gavin si Echo, tumayo ito at napasabunot sa sariling buhok. Para siyang nasisiraan ng ulo. Ang nanay ko. Si Isabel. Echo, 6 na taon na ang nakalipas, hindi ko pa halos kilala si Isabel noon. Ipinipilit siya ni Mama, pero wala kaming relasyon. Mga litrato. Anong litrato?
Sa gitna ng kanilang pagtatalo, nag-vibrate ang cellphone ni Gavin. Binaliwala niya ito. Totoo ang lahat ng nakita ko, Gavin. Hindi, sigaw ni Gavin pabalik. Ikaw lang ang minahal ko, Echo. Ikaw lang. Muling nag-vibrate ang cellphone niya. Sa pagkakataong ito, dahil sa inis ay dinukot niya ito mula sa kanyang bulsa, handa ng patayin. Ngunit nakita niya ang pangalan sa screen, Tito Miguel. Ang pinagkakatiwala ang dating personal assistant ng kanyang yumaong ama. Bihira itong tumawag. Excuse me, sabi ni Gavin, tumalikod siya kay Echo at sinagot ang tawag. Tito, napatawag po kayo. Gavin, iho, sabi ng matandang boses sa kabilang linya. Pasensya na sa abala. Ngunit mayroon akong kailangang sabihin sa'yo. Tungkol ito sa iyong ina. Napakunot ang noo ni Gavin. Si Mama. Bakit po? Matagal ko na itong tinago dahil sa utos ng iyong ama bago siya pumanaw. Ngunit sa tingin ko, oras na para malaman mo. May kinalaman ito sa pag-alis ni Jericho 6 na taon na ang nakalipas. Napatigil sa paghina si Gavin. May ipapadala ako sa iyong email ngayon. Ikaw na ang bahalang humusga. Ibinaba ni Tito Miguel ang tawag. Maya-maya lang, may pumasok na notification sa cellphone ni Gavin. Isang email. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ito. Mayroong 2 attachment. Ang una ay isang folder ng mga litrato. Binuksan niya ito. Naroon na siya at si Isabel sa isang restaurant, sa isang event, ngunit ang mga litrato ay kakaiba. May mga anggulo na halatang pinili. At may mga litratong alam niyang hinding-hindi nangyari, isang yakap na masyadong malapit, isang hawak sa kamay na hindi niya matandaan. Pagkatapos ay binuksan niya ang pangalawang attachment. Isang audio file. Pinindot niya ang play at itinapat sa kanyang tainga. Tunog ng isang coffee shop. Boses ng isang lalaki, ginawa ko na po ang pinapagawan niyo, ma'am. Mukha naman pong totoo. Boses ni Donna Elara, dapat lang. Siguraduhin mong walang makakaalam nito. Ito ang bayad mo. At pagkatapos nito, maglaho ka na. At pagkatapos ay isang boses na nagpatindig sa lahat ng balahibo ni Gavin. Ang boses ng kanyang ina na may kasamang isa pang lalaki. Donna Elara, narito ang mga litrato, Jericho. Ito ang patunay. Huwag mong isipin na ikaw lang. Mayroon ng iba ang anak ko. Echo, halos hindi marinig, umiiyak, hindi totoo yan. Donna Elara, umalis ka. Para sa ikabubuti niya. Ito ang tanging paraan. Ang huling narinig niya ay ang tunog ng isang hikbi. Ang hikbi ng lalaking sinira ng kasinungalingan. Ibinaba ni Gavin ang cellphone. Ang mundo niya ay gumuho. Ang lahat ng galit niya kay Echo ay biglang nawala, napalitan ng isang napakalaking sakit at pagsisisi na hindi niya panaramdaman kailanman. Ang lahat ay isang kasinungalingan. Isang masalimuot at malupit na plano na ginawa ng sarili niyang ina. Hindi si Echo ang nanakit sa kanya. Si Echo ay biktima rin. Isang biktima na nagsakripisyo ng lahat dahil sa pagmamahal. Dahan-dahan siyang lumingon kay Echo, na nakatingin sa kanya, naghihintay, nagtataka sa kanyang katahimikan. Nakita ni Gavin ang lalaking minahal niya. Ang lalaking tiniis ang lahat ng sakit ng mag-isa. Ang lalaking binuhat ang kanilang mga anak sa loob ng 6 na taon ng mag-isa. Lahat dahil sa isang kasinungalingan. Sa isang mabilis na hakbang, nilapitan niya si Echo. Hindi para magalit. Hindi para sumigaw. Kundi para yakapin ito. Hinila niya si Echo patayo at niyakap ito ng napakahigpit, ibinaon ang kanyang mukha sa balikat nito. Sorry, bulong niya, ang boses ay basag. Echo. I'm so sorry. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Bago pa man makasagot si Echo, isang boses ang pumutol sa kanilang sandali. Isang boses na malamig at pamilyar. Anong ibig sabihin ito? Sabay silang napalingon sa pintuan ng kurtina. Nakatayo doon si Donna Elara, ang mukha ay isang maskara ng pagkagulat at galit habang nakatingin sa kanilang dalawa, sa kanilang pagkakayakap, at sa batang natutulog sa kama. Binitawan ni Gavin si Echo, ngunit hindi inalis ang kamay sa likod nito, isang kilos ng proteksyon at suporta. Humarap siya sa kanyang ina, at sa unang pagkakataon sa buhay niya, ang nakita ni Donna Elara sa mga mata ng kanyang anak ay hindi paggalang o pagsunod, kundi isang malamig na galit at matinding pagkadismaya.
Ma, sabi ni Gavin, ang boses niya ay kalmado, ngunit may nakatagong bigat. Anong ginagawa ninyo dito? Ako dapat ang magtanong niyan, Gavin, ganti ni Donna Elara. Ang tingin ay lumipat mula kay Gavin papunta kay Echo, puno ng pagkasuklam. Ano ang ginagawa ng lalaking yan dito? At sino ang batang yan? Hindi nagsalita si Gavin. Sa halip, kinuha niya ang kanyang cellphone, pinindot ang play sa audio file, at itinapat ang speaker sa direksyon ng kanyang ina. Umalinggaw sa maliit na silid ang boses ni Donna Elara mula 6 na taon na ang nakalipas. Umalis ka. Para sa ikabubuti niya. Ito ang tanging paraan. Ang mukha ni Donna Elara ay biglang namutla. Ang postura niyang laging perpekto ay tila gumuho. Napatingin siya kay Gavin, ang mga mata ay nanlalaki sa pagkagulat at takot. Paano saan mo nakuha yan? Hindi na yan mahalaga, ma, malamig na sabi ni Gavin. Ang mahalaga ay ang katotohanan. Ang katotohanang sinira ninyo ang buhay ko. Sinira ninyo ang buhay namin. Ikinumpas niya ang kamay sa pagitan niya at ni Echo. Para saan? Para sa pangalan ng pamilya. Para sa negosyo. Ginawa ko lang yon para sa'yo, anak, depensa ni Donna Elara, ang boses ay nagsimulang manginig. Hindi siya nababagay sa'yo. Sa atin. Kayo ang walang karapatang magdesisyon kung sino ang nababagay para sa akin, sigaw ni Gavin, ang kontrol niya ay tuluyan nang nawala. At ang batang ito, lumingon siya at buong lambing na hinaplos ang buhok ni Caleb, at ang kakambal niya ay mga apo ninyo. Mga apo na ipinagkait niyo sa akin sa loob ng 6 na taon dahil sa kasakiman niyo. Napatingin si Donna Elara kay Caleb, pagkatapos ay kay Gavin at muli kay Caleb. Ang realisasyon ay isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Napaurong siya, napasandal sa pader na para bang nawalan ng lakas. Simula sa araw na ito, ma, pagpapatuloy ni Gavin, ang boses ay muling naging kalmado ngunit pinal. Huwag na huwag ninyong lalapitan si Echo o ang mga anak ko. Ako na ang bahala sa kanila. Mananatili kayong ina ko, ngunit ang pamilya ko sila ang pamilya ko ngayon. Hindi na nagsalita si Donna Elara. Tumalikod ito at naglakad papalayo, isang anino ng dati niyang sarili. Ang reyna ay natalo. Nang sila na lang ulit ni Echo ang natira, isang mabigat na katahimikan ang namayani. Lumapit si Gavin kay Echo. Echo, mahina niyang sabi. Walang salita ang makakapagsabi kung gaano ako nagsisisi. Patawarin mo sana ako sa hindi ko pag-alam, sa hindi ko paglaban para sa iyo noon. Tumingin si Echo sa kanya, ang mga mata ay pagod ngunit malinaw na. Pareho tayong biktima, Gavin. Nagkamali rin ako. Dapat kinausap kita. Dapat nagtiwala ako sa iyo. Pwede pa ba nating ayusin, tanong ni Gavin, puno ng pag-asa at takot. Pwede pa ba tayong magsimula ulit? Hindi para sa akin, hindi lang para sa iyo, kundi para sa kanila. Tumingin siya sa natutulog na si Caleb. Tumango si Echo, isang maliit ngunit siguradong tango. Dahan-dahan, sabi niya. Kailangan nating gawin ito ng dahan-dahan. At iyon ang ginawa nila. Ang sumunod na mga buwan ay isang proseso ng dahan-dahang paghilom. Inilipat ni Gavin sina Echo at ang mga bata sa isang mas malaki at mas komportableng bahay malapit sa kanya. Ngunit hindi siya nakitira doon. Gabi-gabi, dumadalaw siya, hindi bilang dating kasintahan, kundi bilang isang ama na gustong makilala ang kanyang mga anak. Noong una, mailap sina Jack at Caleb. Para sa kanila, siya si Tito Gavin na monster boss ni Mama. Ngunit hindi sumuko si Gavin. Nagdala siya ng mga laruan. Nagbasa siya ng mga kwento, kahit na sintonado ang kanyang boses. Tinuruan niya silang magbike. Dinala niya sila sa zoo. Unti-unti, ang Tito Gavin ay naging Papa Gavin. Isang gabi, habang pinapatulog ni Gavin ang 2 bata, narinig niya ang isang bulong mula kay Jack. Papa, sabi nito. I'm glad you're not a monster anymore. Napangiti si Gavin at hinalikan ito sa noo. Hindi na, anak. Promise. Paglabas niya ng kwarto ng mga bata, nakita niya si Echo na nakatayo sa may sala, nakatingin sa kanya, may isang maliit na ngiti sa mga labi. Ang mga ngiting dati ay pilit, ngayon ay totoo na. Ang takot sa mga mata nito ay napalitan na ng kapanatagan. Narinig ko yon, sabi ni Echo. Lumapit si Gavin. Mahirap pero sulit ang lahat. Sang-ayon ni Echo. Ilang buwan pa ang lumipas. Isang Sabado ng hapon, nasa hardin sila ng kanilang bagong bahay.
Si Gavin ay nagtutulak sa swing kay Caleb, habang si Echo naman ay nakikipaghabulan kay Jack sa damuhan. Ang hangin ay puno ng tawanan ng mga bata at ng tunog ng kaligayahan. Gabi, matapos nilang patulugin ang kambal, lumabas sila sa balkonahe. Ang hangin ay malamig at ang langit ay puno ng mga bituin. Tumayo sila roon ng magkatabi, pinapanood ang tahimik na gabi. Dahan-dahang hinawakan ni Gavin ang kamay ni Echo. Magkasalikop ang kanilang mga daliri, isang perpektong akma, na para bang hindi kailanman nagkahiwalay. Handa ka na ba? Mahinang tanong ni Gavin. Lumingon si Echo sa kanya, ang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Para saan? Para sa bagong simula natin, sagot ni Gavin, ang puso niya ay puno ng pagmamahal na mas matatag at mas malalim kaysa dati. Isang tunay ng ngiti, ang pinakamagandang ngiting nakita ni Gavin, ang sumilay sa mga labi ni Echo. Ang ngiting 6 na taon niyang hinintay. Matagal na akong handa, Gavin, sagot niya. 6 na taon na akong handa. At dito nagtatapos ang makulay at madamdaming kwento ni Gavin at Echo. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang araw na isinulat ko ang unang linya ng kwentong ito, hanggang sa huling salita, kayo ang naging inspirasyon at lakas ko. Bawat karakter, lalo na sina Gavin at Echo, ay naging parte na rin ng aking puso, at umaasa akong naging parte na rin sila ng sa inyo. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging madali. Minsan, ito ay puno ng sakit, ng mga hindi pagkakaunawaan, at ng mga pagsubok na susukat sa katatagan ng ating puso. Ngunit ito rin ay isang paalala na ang pag-ibig ay may kakayahang magpatawad, maghilom, at magbigay ng pag-asa. Ito ay tungkol sa katapangang harapin ang nakaraan, at sa pagpili na bumuo ng isang mas magandang kinabukasan. Ang pagpapatawad, hindi lamang para sa iba kundi para na rin sa ating sarili, ang siyang susi sa isang bagong simula. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa paglalakbay ni Gavin, Echo, Jack, at Caleb. Ngayon, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang pinakanatatak sa inyong puso? Huwag kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga komento sa ibaba. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwento.